Nahihiyang ipinaliwanag ng demonyo na babae talaga ang Hundred-Eyed King at mahilig ito sa kapwa babae. Biglang napaisip ang bida na kung babae pala ang Hundred-Eyed King ay maaari niya itong dalhin sa Star Tower. Agad niya ring tinanong kung nasaan ang mga bihag. Sinabi ng maliit na demonyo na ang mga babae ay itinago sa kuweba para aliwin ang hari. Ngunit nang tungkol na sa mga lalaki ang usapan ay biglang naging seryoso ang mukha ng bida. Mahigpit niyang pinatitig ang demonyo at agad na tinanong kung ano ang nangyari sa lalaking bihag. Nanginginig na sumagot ang maliit na demonyo na ang mga lalaki ay dinala ng isang napakahalagang tao. Agad na tinanong ng bida kung sino ang mahalagang taong kumuha sa mga lalaking bihag. Ngunit umiling ang maliit na demonyo at sinabing maliban sa Hundred-Eyed King ay walang ibang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng taong iyon. Dahil wala na siyang makuhang ibang impormasyon ay tuluyan ng pinatay ng bida ang maliit na demonyo. Bago ito mawala ay malamig niyang sinabi na sana sa susunod nitong buhay ay matuto na itong maging mabuting demonyo. Pagkatapos noon ay napaisip ang bida kung ano ang susunod niyang hakbang. Alam niyang hindi niya kakayaning harapin ng direkta ang Hundred-Eyed King dahil sa sobrang laki ng agwat ng kanilang lakas. Habang paikot-ikot siyang nag-iisip ay naisip pa niyang i-report ito sa game administrators. Ngunit agad din niya iyong inalis sa isip dahil posibleng may mga tagasunod ni Gangbao sa loob ng system. Maya-maya ay bigla siyang nakaisip ng plano. Kinuha niya ang soul orb ng demonyong kanyang pinatay at napagtanto na dahil napakalakas ng Hundred-Eyed King, mas mabuting mapasunod muna niya ang White Bone Lady at gamitin ang transformation ability nito para makapasok sa Spiderweb Cave. Agad niyang inilabas ang Star Tower at inactivate ang peel ng White Bone Lady. Pagpasok niya sa tower ay agad siyang sinalubong ng dalawang demoness na naroon. Tinanong niya kung nasaan ang White Bone Lady. Itinuro naman ng Hydra Demon ang isang direksyon at sinabing nakatali lang ito roon. Paglapit ng bida ay nakita niyang matalim ang tingin ng White Bone Lady sa kanya. Walang sabi-sabing inutusan ng bida na buksan ang Pit of 8,000 Worms. Sa ilalim mismo ng demoness ay biglang bumukas ang napakalaking hukay. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na kung magpapasakop ito ay ililigtas niya ito sa pagpapahirap ng libo-libong bulate. Ngunit ngumisi lamang ang White Bone Lady at sinabing mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa yumuko sa isang mortal. Tumanggo lang ang bida at sinabing bahala na ito. Pagkatapos ay pinutol niya ang tali nito. Diretsyong nahulog ang White Bone Lady sa hukay ng mga bulate. Kumpiyansa pang sinabi ng bida na kapag nagbago ang isip nito ay tawagin lang siya at ililigtas niya ito. Ngunit sa halip na maghirap ay komportable pang umupo ang demoness sa loob ng hukay. Napamaang na lang ang bida habang masaya pa itong tila nag-e-enjoy. Sa sobrang inis ay napasipa pa siya sa pader hanggang sumakit ang kanyang paa. Nagtataka namang tinanong ng dalawang demoness kung bakit parang regalo pa ang ibinigay niya rito. Lalong nainis ang bida at napaisip kung ano pa ang pwede niyang gawin. Habang nakangiti ay sinabi pa ng White Bone Lady na matagal na siyang nagpa-practice ng Taoism ngunit ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pakiramdam. Inaya pa nito ang bida na sumubok din dahil sobrang saya raw ng pakiramdam. Napailing na lamang ang bida at mabilis itong hinayla palabas ng hukay. Pinaupo niya ito sa isang upuan at muling itinali ang mga kamay nito. Napabuntong hininga siya dahil hindi lang pumalpak ang item, mukhang nagustuhan pa ng White Bone Lady ang parusa. Lumapit naman ang Demon Princess at sinabing mukhang napapagod na ng sobra ang bida nitong mga nakaraang araw. Kaya raw pinakiusapan niya ang kanyang servant na bigyan ito ng masahe. Mula sa bench ay tinawag ng Hydra Demon ang bida at pinahiga ito habang inilalagay ang ulo nito sa kondongan niya para sa head massage. Tumawa naman ang White Bone Lady at nilate ang bida, sinasabing imposibleng sumuko siya sa isang simpleng mortal. Naiinis namang sinabi ng bida na pababayaan na lang muna niya ito. Habang nakahiga sa kondongan ng Hydra ay unti-unting gumaan ang pakiramdam ng bida. Tinanong pa siya ng princess kung kailan niya sila sisimulang paboran dahil puro babae naman ang nakatira sa Star Tower. Komportable namang sumagot ang bida na mamaya na nila pag-usapan ang mga benepisyo dahil gusto muna niyang i-enjoy ang napakasarap na masahe. Habang nagpapatuloy ang masahe ay napansin ng bida na tila mas lumalakas ang kanyang internal spirit. Napaisip siyang malaking tulong iyon para sa laban nila laban sa Hundred-Eyed King.
Maya-maya ay tinanong niya ang princess kung nasa anong stage na ito. Sagot naman nito, nasa Great Demon Stage pa rin siya. Napaisip ang bida na kung matutulungan niya itong lumakas ay mas lalaki rin ang tsansa nilang manalo. Kaya sinabi niyang tutulungan niya itong magpalakas at wala siyang ibang balak. Biglang lumiwanag ang mukha ng princess at agad na tinanong kung dual cultivation ba ang ibig niyang sabihin. Masaya nitong sinabi na matagal na niya iyong hinihintay. Sinubukan pa ng bida na humanap ng mas pribadong lugar, ngunit natawa lamang ang dalawang demoness at sinabing kahit saan sila pumunta ay makikita at maririnig pa rin nila ang lahat. Napabuntong hininga na lang ang bida at sinabing doon na lang sila magpa-practice. Ngunit ilang sandali pa ay napansin niyang parang may kakaiba. May tubig na unti-unting kumakalat sa sahig. Napakunot noo siya habang iniisip kung saan iyon nanggagaling. Hanggang sa biglang bumuhos ang tila isang malaking alon sa harapan niya. Ang Whitebone Lady ay tila tuluyan ng nawalan ng kontrol at sumisigaw habang pilit gustong makisali sa lahat ng nangyayari. Agad namang sinabi ng bida kina Princess Wong at Xiao Jiazi na gumamit ng spell para mapigilan ang kaguluhan habang siya mismo ang lalapit sa Whitebone Lady. Habang pinuprotektahan ng dalawang servant ay mabilis siyang lumapit sa demoness. Patuloy namang sumisigaw ang Whitebone Lady at pilit hinihingi na isama rin siya. Nagmamadaling sinabi ng dalawa sa bida na bilasan niya bago pa tuluyang mawalan ng kontrol ang Whitebone Lady. Tinitigan ng bida ang Whitebone Lady na tuluyan ng nawalan ng kontrol. Kalmado niyang sinabi na kung patuloy itong lalaban ay baka magkaroon pa ito ng pagkakataong makapag-ascend. Dahan-dahan siyang lumapit habang sinasabing alam niyang ang mga demonyong may matitinding pagnanasa tulad nito ay maaaring mapasunod gamit ang kanyang dual cultivation technique. Ngunit nilinaw rin niyang kung kusang magpapasakop ang demoness ay buong tapang niya itong tutulungang umangat ng level. Walang pag-aalinlangan, hinalikan niya ang Whitebone Lady. Dahil doon ay unti-unting bumalik sa katinuan ng demoness at hamupa ang kanyang pagwawala. Pagkabawi nito ay agad siyang nagtanong kung inaasahan ba talaga ng bida na susuko siya dahil lamang sa isang halik. Diretsyong tinanong naman ng bida kung handa ba talaga itong magpasakop sa kanya. Lumapit ang Whitebone Lady at sinabing kung magpapasakop man siya ay may makukuha rin namang benepisyo ang bida. Bigla namang lumabas ang isa sa mga ahas ng bida at nagsabing hindi na raw nito kayang magpigil pa. Napangiti ang demoness at sinabing kaya niyang kunin ang Snake Aura ability at gamitin ang sariling enerhiya para mabuo ang mga kayamanang iyon. Habang nakatingin sa bida ay tinanong niya kung inaasahan ba talaga nitong agad siyang susuko sa unang pagkakataon pa lang. Lumapit pa siya at diretsahang tinanong kung hindi ba talaga ang transformation ability niya ang totoong habol ng bida. Nang makita ang reaksyon nito ay ngumiti siya at sinabing mukhang tama nga ang hinala niya. Dagdag pa niya, malaking tulong ang ability niyang iyon dahil makakatulong itong protektahan ang spiritual treasure ng bida. Ngunit bago pa lumalim ang usapan ay mabilis na hamarang si Xiao Zuji. Matalim nitong sinabi sa Whitebone Lady na hindi ito dapat magsalita ng ganoon sa kanilang master. Inutusan pa niya si Princess Wan Shan na sampilan ang demoness. Tahimik namang inayos ng princess ang manggas nito na tila handa ng sumunod. Agad namang pinakalma ng bida ang dalawa at sinabing siya na ang bahala sa pag-uusap. Muli niyang hinarap ang Whitebone Lady at tinanong kung ano ang mga kondisyon nito. Walang pag-aalinlangang sinabi ng demoness na una sa lahat, gusto niyang tulungan siya ng bida na maabot ang Demon King Realm. At simula raw noon, kailangan nilang mag-practice ng dual cultivation ng 100 beses bawat linggo. Napamulagat ang bida at agad na tinanong kung balak ba siyang patayin nito. Habang si Xiao Zuji naman ay agad nagsabing mangyayari lang iyon sa panaginip nito. Sinubukan ng bida na tawaran ito at ginawang 10 beses bawat linggo. Ngunit agad iyong tinanggihan ng Whitebone Lady. Dahil doon ay malamig na sinabi ng bida na kung hindi niya makukuha ang transformation ability nito, humanap na lang siya ng ibang paraan. Ipinaliwanag niyang malaki na ang itinaas ng kanyang depensa kamakailan kaya hindi na ganoon kahirap harapin ang 100-eyed king. Nagulat naman ang demoness nang makita ang status ng bida at napaisip kung paano nagkaroon ito ng depensang halos kapantay ng isang demon king. Nagpatuloy ang bida at sinabing 8 transformations lang ang meron ang Whitebone Lady, samantalang may 36 transformations ang Heavens at 72 naman ang Earthly Evil.
Lumapit pa siya at sinabing alam niyang matalino ang Demoness at dapat nitong maintindihan na gamit ang koneksyon niya mula sa nakaraan niyang buhay, kaya niyang makuha ang parehong kakayahan sa iba. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi na kung hindi ito papayag ngayon, bukas ay baka wala na siyang interes. Habang pinapanood siyang papalayo ay tuluyang nataranta ang Whitebone Lady. Sa huli ay pumayag ito sa alok na 10 beses kada linggo. Pero may kondisyon ito. Gusto niyang siya ang maging leader ng lugar. Napailing naman ang bida at sinabing imposible iyon dahil siya ang may-ari ng kanyang harem. Ngunit kung bilang concubine, maaari pa niyang pag-isipan. Sa huli ay pumayag ang Demoness at agad na tinanong kung magsisimula na ba sila ng cultivation ngayong araw. Hindi sumagot agad ang bida. Sa halip ay inutusan niya ang Star Tower na harangan muna ang paningin at pandinig ng Princess at ng Hydra. Maya-maya ay lumabas ang system message at sinabing maaari itong gawin. Nagbabala ang system na kailangan pang mag-unlock ng mas maraming feature ng hari sa hinaharap. Ipinaliwanag din ito na kapag nahuli na ng bida ang ikalimang halimaw, magbubukas ang attic gate at magkakaroon ng sariling kwarto ang bawat monster. Habang mas mataas ang level ng silid, mas bibilas ang cultivation rate nito. Biglang dumating si Shia OG habang umiiyak at nagsabing galit siya sa lahat ng nangyayari, pero gusto pa rin niya ng high-quality room. Naiirito namang sinabi ng bida na hindi siya nagbibiro dahil seryoso ito para sa kanyang cultivation. Maya-maya ay bumuo ang system ng gintong kulungan sa paligid nina Princess Wing at Xiao Zuji upang hindi sila makialam. Samantala, naghihintay na ang Whitebone Lady at agad niyang tinawag ang bida para simulan ang kanilang cultivation. Biglang lumabas ang sacred treasure ng bida na tila masaya pang bumati bago mabilis na pumasok sa madilim na lagusan. Tuwang-tuwang sinabi ng Demoness na malapit na silang mag-level up at hiniling sa bida na gamitin ng maayos ang ancient energy dahil bawat patak nito ay mahalaga. Hindi nagtagal ay matagumpay na nakaabot ang Whitebone Lady sa Demon King level. Labis ang kanyang tuwa at sinabi niyang ang bida ay tila isinilang para sa mundo ng dual cultivation dahil ang isang session kasama nito ay parang katumbas ng 100 taon ng cultivation. Napangiti naman ang bida at sinabing panahon na para ibigay ng Demoness ang ipinangakong transformation ability. Pumayag ang Whitebone Lady at ipinasa ang kakayahan nito. Ngunit nang suriin ng bida ang bagong skill, natulala siya nang malaman na kayanan niyang mag-transform sa kung ano-anong kakaibang insekto at larvae. Napakunot-noo siya at napaisip kung naloko ba siya. Habang nagpapahinga ang Whitebone Lady sa likuran, agad namang nagpa siya ang bida na hanapin na ang 100-eyed Demon King. Samantala, sa loob ng Spiderweb Cave, abala ang 100-eyed Queen sa pagtingin sa cellphone nito. Napansin niya ang isang post tungkol sa dual cultivation potion na gawa raw ng apo ni Lunyin at sinasabing nakakapagpahaba ito ng buhay. Walang interes ang Demon Queen sa dual cultivation kaya agad niyang ipinatawag ang bihag. Laking gulat ni Shu nang siya pala ang inilapit sa reyna. Tinitigan siya ng Queen at sinabing maganda ang dalaga, saka inalok itong maging asawa niya kapalit ng mas mabilis na paglakas kaysa sa dual cultivation ni Lunyin. Sa kabilang banda, lihim nang nakapasok ang bida sa kuweba matapos mag-transform bilang isang lamok. Nagulat siya nang makitang si Shu pala ang bihag at napagtanto niyang hindi na simpleng pagsisiyasat ang gagawin niya dahil kailangan na rin niyang iligtas ito. Habang iniisip ang paraan, may napansin siyang bulaklak malapit sa reyna kaya agad siyang lumipad papunta roon. Bigla niyang kinulit ang bulaklak hanggang sa mapangiwi ang Demon Queen at sabihing bigla itong nanggati ng sobra. Naipagtaka ni Shu kung may sakit ba ang Demon Queen at tahimik na nanalangin na sana ay dumating ang bida upang iligtas siya. Dahil sa matinding pangangati, agad na ipinatawag ng Queen ang pinsan nitong si Lady Spider para magpatingin. Sinamantala naman ng bida ang pagkakataon at mabilis na lumipad palayo. Mula sa puno ay agad siyang umatake at pinabagsak ang maliit na Spider Demon kasama ang bantay nito. Paglipag sa lupa ay buong yabang niyang ipinakilala ang sarili bilang si Lunyin at iniisip pang panibagong Demon Core na naman ang makukuha niya. Ngunit sa una ay tila wala siyang nakuha kaya nainis pa siya. Makalipas ang ilang segundo, saka lamang lumabas ang system notification na nakuha na niya ang Demon Core ng Spider. Napabuntong hininga ang bida at sinabing mabuti na lang at may core pala ang magandang Demoness. Gamit ang bago niyang transformation skill, naganyong maliit na Spider Lady ang bida.
Pagkatapos ng ilang adjustments para mas maging kapani-paniwala ang itsura, kampante niyang sinabing perpekto na ang disguise niya. Pagdating niya sa Spiderweb Cave, agad siyang ipinakilala bilang pinsan ng Queen. Napansin niya ang isang babaeng nakabitin sa entrada at nangakong pagbabayaran iyon ng 100-eyed Demon Lord. Biglang tumakbo ang Demon Queen at niyakap ang kanyang pinsan, masayang sinasabing sa wakas ay dumating na ito. Ngunit dahil sa sobrang lapit ng katawan nila, biglang nagloko ang sacred treasure ng bida. Napansin iyon ng Queen at nagtanong kung may itinatago ba ang kanyang pinsan. Agad namang nagdahilan ng bida at sinabing isa lamang iyong demon grenade. Sinabi ng Queen na mamaya na nila iyon titingnan dahil may mas mahalaga siyang problema. Pagkatapos paalisan ng mga tauhan ay sinabi niyang may nakakahiya siyang sakit na kailangang gamutin. Ngunit laking gulat ng bida nang ipakita ng Demon Queen ang pinagmumulan ng problema at nagmamadaling humingi ng tulong. Habang nakatitig ang Queen na tila umaasa sa kanya, napaisip ang bida kung paano siya makakatakas sa sitwasyong iyon nang hindi nabubuking ang kanyang disguise. Habang matamang nakatitig sa bida ay nagsimula siyang magduda. Dahan-dahan siyang lumapit at diretsahang nagtanong kung totoo ba talagang siya ang kanyang pinsan. Upang makalusot, mabilis na nagdahilan ng bida at sinabing sama-sama lamang ang kanyang tiyan. Ngunit sa halip na maniwala, hinawakan siya ng Demon Queen sa kamay at sinabing samahan muna siya sa paligon. Bigla namang napansin ng Queen ang kakaibang umbok at tinanong kung bakit tila lumaki ang grenade ng kanyang pinsan. Mabilis na sumagot ang bida na baka lumaki lang iyon dahil sa tubig. Nag-aalala namang sinabi ng Queen na baka delikado iyon at balak pa sanang alisin, dahilan para mataranta ang bida at mabilis na tumayo. Nahihiyang sinabi ng bida na ayos lang iyon dahil activated lang ang protection mode ng grenade. Muling yamakap ang Queen at sinabing miss na niya ang kanyang pinsan. Ngunit biglang nag-activate ang sacred treasure ng bida at aksidenteng tumama sa Demon Queen. At doon nagsimula ang mabangis na laban. Ginamit ng Queen ang kanyang 100 legs technique at sabay-sabay na umatake. Ngunit agad na ipinatawag ng bida ang kanyang serpent heads upang harangin ang mga atake. Nagulat ang Queen dahil hindi niya inaasahang makakayanan ng isang mortal ang ganoong lakas. Kahit duguan ang ilong, ngumisi ang bida at tinanong kung iniisip pa rin ba nitong kaya siyang patayin. Hindi nagtagal ay inilabas ng Demon Queen ang tunay niyang kapangyarihan. Napalibutan ng napakalakas na aura ang kanyang katawan habang isa-isang bumukas ang daan-daang mata sa kanyang dibdib. Sinabi niyang oras na para makita kung makakayanan ng bida ang kanyang ultimate move. Sunod-sunod na energy beams ang pinakawalan niya diretso sa bida. Sa isang iglap, lumiit muli ang bida at naging lamok. Agad niyang inutusan ang kanyang serpent heads na protektahan siya mula sa nakamamatay na pag-atake. Sabay-sabay silang sumugod habang patuloy sa walang habas na pagsabog ng kapangyarihan ang Demon Queen. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Pagkawala ng usok, napansin ng Queen na tila may kulang sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makariyak, biglang lumitaw ang bida sa itaas niya at buong lakas na pinabagsak ang Phoenix Sword. Tumama ng diretso ang napakalakas na strike, tuluyang winasak ang natitirang pag-asa ng 100-eyed King. Kampanteng sinabi ng bida na madali lang ang laban dahil alam na niya ang lahat ng galaw nito. Itinaas niya ang espada at naghanda para sa huling atake. Ngunit bago pa niya matapos ang Demon Queen, isang boses ang biglang sumigaw at pumihil sa kanya. Isang portal ang bumukas at may babaeng lumabas mula rito. Ipinaliwanag nitong ang Demon Queen ay tagapagbantay ng gate ng isang lugar at hiniling na hayaan na lamang silang dalhin ito pabalik. Ngunit puno pa rin ng galit ang bida. Mariin niyang sinabi na lahat ng demonyong mapunta sa kanyang kamay ay kailangang mamatay. At walang pagdadalawang isip, ibinagsak niya ang huling atake. Habang hawak ang Demon Core, galit na tinanong ng bida kung anong klaseng batas iyon kung pwedeng gumawa ng masama ang mga tauhan ng celestial beings nang walang kaparusahan. Malamig namang sumagot ang babae na may sarili raw na paraan ang celestial realm sa paghawak ng mga bagay. Dagdag pa niya, kahit si Sun Wukong ay sumusunod sa batas ng langit. Hindi sumang-ayon ang bida at sinabing sa isang maayos na lipunan, pantay-pantay dapat ang lahat. Napansin ng babae ang pangalan niya at tinanong kung siya ba si Lunyan na nasa ilalim ng proteksyon ni Prince Neza. Sinabi rin nitong mukhang binigyan siya ng prinsipe ng kakayahang pumatay ng demonyo.
Ngunit bago pa makasagot ang bida, agad siyang inatake ng babae. Kalmado namang nagdepensa ang bida, ngunit ikinagulat ng babae na hindi man lang nabasag ng kanyang Celestial Thunder Attack ang depensa nito. Nagtaka siya kung paano naging ganoon katibay ang isang mortal. Ngumiti naman ang bida at sinabing maraming ibinigay na treasure ang kanyang kuya na si Neza. Ninas ang babae at sinabing lalong karapat dapat mamatay ang isang mortal na lumalaban sa celestial being. Ngunit sa gitna ng laban, biglang nakahanap ng pagkakataon ang bida at sinipa siya sa maselang bahagi. Napahinto ang babae sa sakit at agad nagngit-ngit sa galit. Galit na galit siyang naglabas ng Celestial Thunder Gourd at naghanda ng mas malakas na pag-atake. Habang kinakabahan ang bida kung kakayanin ba ng kanyang kagamitan ng kidlat, buong kumpiyansang binuksan ng babae ang gourd. Isang malakas na kidlat ang agad na tumama patungo sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isa pang babae ang biglang dumating at sinigawang tumigil ang umaataking Celestial. Kasabay nito ay nabuo ang isang lotus-shaped shield na agad pamrotekta sa bida. Nagulat ang bagong dating nang makita ang lotus shield at agad na tinanong kung ang mortal na iyon ay isa ng early stage immortal. Si Seno pala ang dumating upang pigilan ang gulo. Kalmado niyang kinausap si Lei Yangzi at hiniling na palampasin na lamang ang batang mortal. Hindi na nakipagtalo si Yangzi at agad pumayag, ngunit malamig niyang sinabi na balang araw ay maaaring maging malaking problema ang bida. Umaasa na lamang daw siya na matuto itong umiwas sa gulo bago pa mahuli ang lahat. Bago tuluyang bumalik sa portal, lumingon pa si Yangzi at sinabing hindi niya makakalimutan ang bida. Pagkaalis nito ay biglang nagkaroon ng ideya ang bida. Agad siyang kumapit kay Seno at paulit-ulit na nagpasalamat habang binobola pa ito ng todo dahil sa pagliligtas sa kanya. Ngunit kalmado lamang siyang pinatayo ni Seno. Ipinaliwanag nitong marami pa ring celestial beings ang hindi nakakaunawa sa tunay na kalikasan ng mga tao at masyado raw mayabang si Lei Yangzi. Ngumiti naman ang bida at sinabing ayos lang dahil balang araw ay magiging immortal din siya. Kumpiyansa pa niyang sinabi na kapag dumating ang araw na iyon, babaguhin niya ang maling sistema sa Celestial Realm. Habang nagsasalita ay tahimik pa niyang iniisip kung paano niya babalikan si Yangzi sa hinaharap. Biglang tumakbo si Shu papunta kay Seno habang umiiyak at sinabing akala niya ay hindi na niya muling makikita ang kanyang ninuno. Mahigpit siyang niyakap ni Seno at sinabing hindi niya inakalang ganoon kalaki ang paghihirap na pinagdaanan ni Shu dahil sa Celestial Hunt. Habang umiiyak ay ikinwento ni Shu na ang bida ang nagligtas sa kanya matapos nitong talunin ang 100-eyed Demon King. Napangiti si Seno at agad na naisip na kung nagawa ng bida na isugal ang buhay nito para iligtas si Shu, siguradong mahal na mahal nito ang kanyang apo. Napansin agad ng bida na maling akala iyon, ngunit imbes na itama ay pinili na lamang niyang sumabay sa sitwasyon. Tutal, hindi rin masamang magkaroon ng makapangyarihang kakampi. Masaya namang sinabi ni Seno na mula noon ay isa na siyang manugang ng kanilang pamilya at handa siyang tumulong anumang oras. Namula ang bida at hindi alam ang isasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay may lalaking biglang sumingit at mariing tumutol sa kasal. Sinabi nitong nang malaman niyang nasa panganib si Shu ay agad siyang nagmadaling pumunta upang iligtas ito. Tinanong pa niya kung ayos lang ba si Shu. Ipinaliwanag ni Seno na mabait si Minister Xing at maayos na si Shu, ngunit nagtataka siya kung bakit ito tutol sa kasal. Agad namang sinabi ni Minister Xing na gusto rin ni Mai Jie si Lun Yen at malapit din ang dalawa sa isa't isa. Napatingin tuloy si Seno sa bida at tila nadismayang sinabing akala niya ay mas seryoso ito. Natarantang sumagot ang bida na wala naman siyang ginawang mali. Biglang hinarap siya ng dalawang elder at diretsahang tinanong kung sino ang pipiliin niya. Si Shu ba o si Mai Jie? At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.